Dumating po sa point na ang mga disipulo at mga followers ni Jesus Christ ay dumanas ng matinding pagsubok. And one of the trials na kanila pong sinalubong, kapatid, noong ang ating Panginoong Hesukristo, ang kanilang kinikilalang tagapagligtas, ang kinikilala nilang Diyos, ang kinikilala at sinasamba nila, at ang master nila, kapatid, ay nahatulan po ng kamatayan ng death sentence ng Roman Empire. Dahil ito po ay request ng mga Parisiyo at Iskriba, ng mga religious leaders ng Israel, na nagsiselos sa ministry ng ating Panginoon na dapat ang ating Panginoong Hesukristo ay mahatulan ng kamatayan. During the time nung siya po'y nahatulan ng kamatayan, mga kapatid, ang mga disciples, ang mga followers ng ating Panginoong Hesukristo, ang mga kababaihan na nag-support sa ministry ng ating Panginoong Hesukristo ay unti-unting humina, unti-unting nawalan ng pag-asa, at hanggang nung makita nila ang ating Panginoong Hesukristo ay naipako sa krus ng Calvary, kapatid, nag-iiyakan sila. Ang mga disciples, mga matatapang na disipulo ng ating Panginoong Hesukristo, during the time, katulad ni Peter, na gustong ipaglaban si Jesus Christ, mga kapatid, nawala ng pag-asa. At yung mga disipulo na nakita nila kung paano magpagaling ang ating Panginoon, mag-perform ng signs and wonders and miracles, ang ating Panginoon, mga kapatid, nakita nilang halos sa gutay-gutay ang kanyang katawan na napako sa krus ng Calvary. Ang mga disciples po ay nanlamig, bumalik sa dating buhay. Ang mga disciples po ay nangisda. Ang mga kababaihan po, kapatid, nawala ng pag-asa. Because almost 3 years nakasama nila ang ating Panginoon. Hindi nila alam at hindi nila natandaan ang sinabi ng Panginoong Hesukristo na siya ay papatayin, pero pagkalipas ng 3 araw, siya ay muling mabubuhay. Hindi nila naisip yun, mga kapatid. Sa tindi ng kanilang naobserbahan kung paanong parusahan at patayin ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya naman po nung si Kristo ay muling nabuhay mula sa mga patay, nag-follow up po ang ating Panginoon. Ang una niya pong finalo up ang mga disciples, ang 11 disciples, mga kapatid. Because during the time, si Judas po ay hindi na nakasama ng 11 disciples sapagkat nagpakamatay na po si Judas. Nung time na yon, nung si Jesus Christ muling nabuhay mula sa mga patay, mga kapatid, nag-follow up ang ating Panginoong Hesukristo sa mga disciples. At nung siya'y mag-follow up, parang hindi pa rin makapaniwala ang mga disipulo na itong si Kristo na pinatay, ito nga yung muling nabuhay. Kaya naman may ginawa po ang ating Panginoong Hesukristo at ito po yung ating pag-aaralan this morning dahil ang kanila pong pagsamba sa Panginoon ay naapektuhan. Kinakailangang i-equip muli, aaralan muli ni Kristo ang kanyang mga disciples para manumbalik sila sa kanilang pagsamba kay Lord. Masarap bang sumamba sa Panginoon? Masarap bang sumamba kay Lord? Masarap. Yung mga young people po natin na nakadalo po ng youth camp, congratulations po. Dahil naranasan niyo po ang presence ng Panginoon. Palakpakan natin ang ating Panginoon. At may dumalo po ron na first time lang na nakadalo niya sa gawain, kapatid. At ngayon po, kasama natin ngayong umaga. Palakpakan po natin ang Panginoon sa kanilang buhay. Then sabi ng Panginoon sa verse 44, Then He said to them, These are my words that I spoke to you while I was still with you, that everything written about in the law of Moses, in the prophets, and of the Psalms must be fulfilled. Saan bumalik ang ating Panginoon? Sa Scriptures. Sabi ng Panginoon, ito yung sinasabi ko sa inyo nung ako'y nabubuhay pa, nung hindi pa ako pinatay. Na yung nakasulat sa aklat ni Moses, yung mga sinulat na mga propeta, yung mga nasulat sa Book of Psalms patungkol sa aking kamatayan at muling pagkabuhay ay kinakailangan matupad. Kasi po yung buhay ng ating Panginoong Hesukristo, kapatid, nakatala po sa Biblia yan. Nakasulat po sa Old Testament. The prophecy about the crucifixion of Jesus Christ
about the suffering of Jesus Christ, about the resurrection of Jesus Christ, nakasulat po yan sa Old Testament. Kaya pinapalala ng ating Panginoong Jesucristo sa mga disciples na yung nangyari sa ako'y muling nabuhay, hindi po ito guni-guni. Ito ay nakasulat sa aklat ni Moses, ito ay nakasulat sa mga sinulat ng mga propeta, ito ay nakasulat, kapatid, sa Book of Psalms, at kinakailangan ito'y matupad. Natupad po ba? Natupad po ba? Nabuhay ba si Jesus mula sa mga patay? Eh, ba't yung mukha mo parang namatayan? Nabuhay po ba si Jesus mula sa mga patay? Buhay po ba si Jesus? Buhay, palapakan natin ang ating Panginoon. Ang sabi ng ating Panginoon, verse 43, sabi rito, verse 45, then He opened their minds to understand the Scriptures. Sapagkat malabo para sa mga disipulo kung ano nakasulat sa Scriptures regarding the resurrection of Jesus Christ. But according to verse 45, then He opened their minds to understand the Scriptures. Who opened the minds? Who opens the minds of the people? Jesus Christ. Alam niyo po, yung maunawaan mo yung Bible, maunawaan mo yung Word of God, maunawaan mo yung Scripture, ang Panginoong Jesucristo at ang Kanyang Santong Espiritu ang magbubukas sa iyo ng kaunawaan. Can you say amen? Noong panahon po na hindi pa ako nakakilala kay Jesus Christ, hindi pa ako na born again, ang dami ko pong binabasa sa Bible, pero sumasakit po yung ulo ko, hindi ko po maintindihan. Pero nung tinanggap ko ang Panginoon sa aking buhay, kapatid, napakahusay na uunawaan ko habang ako'y nagbabasa, kapatid. Ang luha ng aking mga mata hindi po tumitigil ng kaluluha. Bakit? Ang nagbubukas ng puso at isip ng tao ay si Kristo. Ano sabi diyan? Then He opened their minds, the minds of the disciples, to understand the Scripture. Kinakailangan mabuksan yung kaisipan para maunawaan mo ano sinasabi ng Biblia. Amen ba mga kapatid? Di sabi sa verse 46, and He said to them, thus it is written that the Christ should suffer and the third day rise from the dead. Ang ginawa muna ng Panginoon ay tinulungan niya ang kanyang mga disciples na ma-open yung kanilang mind para maunawaan yung salita ng Diyos, and then sa kanya sinabi kung ano nakasulat sa banal na kasulatan. Ano nakasulat? And said to them, ano nakasulat? Thus it is written. Ano nakasulat? That the Christ should suffer on the third day, rise from the dead. Nakasulat po yan sa banal na kasulatan, kapatid. Si Kristo po ba ay nag-suffer? Paano ba si Lord nag-suffer? Sa persaperan lang? No. Sabi ng mga ilang experts, kapatid, sa lahat, sa buong daigdig, sa lahat, sa buong daigdig na nagpataw ng parusang kamatayan ng death penalty, sa iba't ibang kapanahunan, mga kapatid, iba't ibang gobyerno, ang pinakamabigat na parusang kamatayan, kapatid, ay ang kamatayang ipako sa krus ang isang tao. Malupit po ang Roman Empire, kapatid. Dahil kumuha po ang Roman Empire ng isa pong malaking lugar na ang tawag ay Golgotha. Ang tawag doon Mountains of Skull. Kasi lahat po na napaparusahan, kapatid, ng mga Roman empires, ng mga death penalty, yung mga mabibigat na kasalanan, kapatid, ay doon ipapako. At ang sabi nila, pinakamabigat na parusang kamatayan ang dinanas ng ating Panginoon. Yung mamatay at patayin ka sa cross ng Kalbaryo. Alam niyo po kasi, kapatid, si Kristo lang ang ipinako sa krus at yung magdanakaw, kapatid, na namatay sa bundok ng Kalbaryo sa araw na yun. Yung iba po ay iniiwan ng buhay. Alam niyo po ginagawa ng iba? Ibang mga magdanakaw, yung mga mabibigat na kaso na naipako doon. Kasi hindi lang po si Kristo ang pinako doon. Lugar po talaga ng death penalty yung lugar na yun, yung Golgotha.
Ang iba po ron, kapag naipako po, buhay pa lang sila kapatid, naipako na ng ganyan, umaagos ang dugo nila, talagang paunti-unti silang namamatay sa gitna ng araw. At yung mga uwak, kapatid, yung mga uwak ay dumadapo roon at tinutuka yung kanilang mga mata. Kinakain sila, buhay pa sila. O para hindi makatakas, ang gagawin ay papaluin po ng maso ang kanilang binti habang nakapako para hindi po sila makatakas, kapatid. Bali po yung kanilang binti. Ang ginawa kay Christ, hindi po binali. Tiniyak po na talagang patay si Kristo, tinusok po ang kanyang tagiliran sa sibat na kasinlaki po ng palad ng tao. Bumulwak ang dugo ng ating Panginoon. Kaya hindi basta-basta ang suffering na ginawa ng ating Panginoon, kapatid. Yung dinanas ng ating Panginoon. Maligtas ka lang. Kasi wala nang ibang kaligtasan gagawin ang Diyos, kapatid. Wala nang ibang paraan na gagawin ang Diyos sa pamamagitan lamang ng pag-agos ng dugo, ng kanyang banal na dugo, ng kanyang bugtong na anak na si Jesus, para ang sa lahat ng tao sa buong daigdig ay magkaroon po ng kaligtasan. Nakasulat, and he said to them, thus it is written that the Christ should suffer on the third day, rise from the dead. Marahil itong mga demonyo at ang diablo, nung si Kristo'y nalagutan ng hininga sa krus ng Kalvari, nag-celebrate sila. Nagdilim ang kalangitan. Ang sabi ng banal na kasulatan, sa Matthew chapter 27, nagdilim ang kalangitan nung si Kristo'y naipako sa krus ng Kalvari. At nung si Kristo po'y naipako at nalagutan, nung sumigaw si Jesus, it is finished. Nung malagutan si Kristo ng hininga, mga kapatid, marahil ang mga demonyo sa impyerno, sa kalawakan, nag-celebrate sila dahil namatay ang ating inasahang tagapagligtas. Pero nung si Kristo ay muling nabuhay mula sa mga patay, nagulat silang lahat. Si Kristo ay nabuhay mula sa mga patay at nag-celebrate ang lahat ng mga anghel sa kalangitan. Amen! Ang lahat ng mga kaluluwa at espiritu na naroon sa Abraham's bosom na naghihintay sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo. Marahil sila nagsasayawan, mga kapatid, pinuntahan sila ng ating Panginoong Hesukristo sa kailaliman, sa Abraham's bosom. Yung mga taong namatay mula sa Old Testament down to the New Testament, mga kapatid, naghihintay sila sa resurrection body of Jesus Christ, sapagkat silang lahat doon sila'y mabubuhay. At ang sabi ng banal na kasulatan, nung si Kristo'y nalagutan ng hininga, mga kapatid, nawasak ang tabing ng templo doon sa Holy of Holies. Nabuksan ang mga libingan, mga kapatid. Pagkaraan ng 3 araw, ang lahat ng mga namatay kay Kristo, sila'y muling nabuhay. Kasama ni Jesus ang mga Old Testament people, nagkaroon ng first resurrection of the dead. Nakita ng lahat ng tao sa Jerusalem na ang mga tao na buhay mula sa mga patay, ang mga propeta, ang mga tao sa Old Testament, at isinama ng ating Panginoong Hesukristo sa kanyang luklukan sa banal na kalangitan. E paano tayo, mga Christians? Pangako ng ating Panginoong Hesukristo sa kanyang muling pagparito, the power of His second coming. Ang lahat ng namatay magmula kay Esteban sa New Testament. Lahat ng namatay mula kay Esteban, kila Peter, kila Pablo, hanggang sa ating kasalukuyan, mga kapatid. Ang lahat ng mga namatay kay Kristo, pagdating ng panahon, pagdating ni Hesukristo sa mga ulap. Sabi ng Colossians, mga kapatid, pagdating ni Jesus Christ, sasalubungin natin si Jesus sa mga ulap. Ang mga namatay kay Kristo ay muling mabubuhay, magkakaroon ng glorified body. That is the rapture of the church. At ang mga buhay, kapatid, na hindi pa nakaranas ng kamatayan, biglang magbabagong anyo pagdating ng ating Panginoong Hesukristo. At lilipad tayo sa mga ulap. Sinong gustong lumipad? Yeah. Hindi mo na kailangan sumakay sa aeroplano dahil mahal pamasahe. Mahal ang diesel. Mahal ang gasolina. Pero bibigyan ka ng Panginoong katawan na kaya mong lumipad, kaya mong tumago sa pader. That is the glorified body. Kailan magtatanggap? Sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo.
Kaya nung si Jesus nabuhay mula sa mga patay, mayroon pong nabuhay mula sa mga patay ang mga Old Testament people. Kaya sila ngayon, mayroon silang glorified body, kapatid. Dahil sila ay nag-resurrect na sa mga patay. Tayo namang mga nasa New Testament, kasama natin si Peter. Si Peter ngayon, wala pang glorified body. Si Peter, si James, lahat ng mga disciples, kapatid, lahat ng mga apologists, lahat ng mga tao sa Old Testament, sa New Testament na namatay hanggang sa ating kasalukuyan. Pag dumating naman si Jesus, kanyang second coming, doon ang lahat magkakaroon ng glorified body. Kaya kahit magliparan pa ang lahat ng nuclears, hindi makatatagos ang nuclear sa katawan mo kasi mayroon kang glorified body. Amen ba mga kapatid? Kailan magaganap yon? Sa pagdating ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya ang ating Panginoong Hesukristo ay buhay. Amen? Christ should suffer and the third day rise from the dead. Verse 46. Sabi sa verse 46, and he said to them, it is written, of 47, and that repentance for the forgiveness of sins should be proclaimed in His name to all nations, beginning from Jerusalem. Mga kapatid, ang dalapong mensahe ng ating Panginoon is the message of repentance for the forgiveness of sins. Bakit kinakailangan malaman ng tao na si Kristo ay muling nabuhay mula sa mga patay? Bakit kailangan malaman ng tao na si Kristo ay nag-suffer sa kanya pong buhay, kapatid, siya ay pinako sa krus ng Calvary? Bakit dapat malaman ng tao na si Kristo ay pinatay? Dahil ang kamatayan ng ating Panginoon at ang suffering ng ating Panginoon ay kapatawaran ng ating mga kasalanan. Higit sa lahat, yung kanyang muling pagkabuhay mula sa mga patay, nagbibigay patunay na ang kasalanan mo na pinagsisihan mo ay pinatawad na ni Jesus. Amen? Sabi ni Peter, ni Paul, mga kapatid, sa 1 Corinthians chapter 15, beginning from verse 12, kung si Jesus hindi muling nabuhay mula sa mga patay, ang lahat ng nananalig kay Kristo, magmula sa mga disipulo hanggang sa ating kapanahunan, ang iyong kasalanan ay walang kapatawaran. Nananatili ka pa sa kasalanan mo. Pero dahil si Jesus nabuhay mula sa mga patay, ang kasalanan mo, kapatid, ay pinatawad na ng ating Panginoong Hesukristo. Palakpakan natin si Jesus. Kasabi dyan, and that repentance for the forgiveness of sins should proclaim in His name to all, kailan? Saan? To all, including Iran. Pagkatapos ba ng gera, sasama ba kayo sa akin sa Iran? Magmimisyon tayo, kapatid. Dahil kinakailangan yung suffering ni Christ, yung kamatayan ni Kristo, at yung muling pagkabuhay ni Kristo, dapat ma-proclaim yan. Ibig sabihin, may pangaral sa lahat ng tao. Saan? To all the nations. Saan mag-i-start? Beginning from Jerusalem. Kaya pagdating sa Book of Acts, sabi ng Panginoong Hesukristo, nung siya nagpakita sa mga disciples bago siya umakyat ng kapatid, sabi ni Jesus Christ, I will give you power, you will receive power when the Holy Spirit comes on you. Tatanggap kayo ng kapangyarihan, and you will be my witnesses from Jerusalem, Judea, Samaria, into the uttermost part of the earth. Ang gospel po ng galing sa Jerusalem, ang balita patungkol kay Kristo, galing sa Jerusalem. Ang gospel ngayon, kapatid, nasa buong daigdig na halos. Amen? Napunta sa Europe, napunta sa Asia, napunta sa Africa. Mga kapatid, hanggang ngayon, ang Word of God ay umakyat na sa mga tribo. Yan ang pangako ng ating Panginoon sa kanyang muling pagparito, kapatid. Marami na ang maboborn again. Marami na every tribe, every nation, every people makakakilala sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya pagkasabi sa katabi mo, iproklama mo na si Jesus. Iproclaim mo na si Jesus. Kanino? Sa mga kainuman mo. Pastor, pwede ba yan? Iproklama ko si Kristo sa mga kainuman ko? Yes. Pero wag ka nang uminom ng alak.
Puntahan mo na lang yung mga dati mong kainuman. Ay pare, alam mo ba pare, may good news ako sa'yo. Oo. Ay pare, gaano ka ba kamahal ng misis mo? Eh pare, mahal naman ako pero inaaway ako madalas. Pare. O pare, alam mo, meron akong kilala na hindi ka kayang awayin. Pare, bigo ka ba sa pag-ibig? Ay opo pare, bigo ako sa pag-ibig pare. Si Mari naghanap na ng ibang pamilya. Alam mo pare, merong tao akong kilala na hindi ka kayang iwan, hindi ka kayang pababayaan. Oo. Habang sa'yo umiinom, huwag kang uminom. Mamulutan ka na lang. Kasi pag uminom ka rin, baka hindi maniwala sa'yo, baka sabihin sa'yo, alam mo pare, mga pinagsasabi mo, lasing lang yan pare. Huwag kang uminom. Amen? Yung mga manginginom, magaling pong magdeklara ng Word of God yan. At pag yan nagbagong buhay, ang dali nilang paniwalaan. Amen? Yung mga babaero dati, kapag binagong buhay ng Panginoon yan, ang daling paniwalaan yan. Amen ba mga kapatid? Magbabanggit ako sa inyo ng pangalan. Gusto nyo? Nire-request nyo ba? Brother Noli, sasabihin ko na ba bro? Alam niyo po, si Brother Noli po ay sabi niya, Pastor, nung araw sa Pabahay 2000, Pastor, ang haba ng table, Pastor, sa inuman namin. Pero nung siya na born again, mga kapatid, alam niyo, dumating nga siya dito, minsan may may hangover pa eh. Pero nung siya nakakilala kay Lord, kapatid, yung mga kainuman niya, mga pinsan-pinsan niya, ngayon po, nag-Bible study na sila. Palapakan natin si Lord. Imagine niyo, nakarating na ng bagong silang. Kaya mga kapatid, iproklama mo na si Lord. Kung dati kang bakla, nagbagong buhay ka. Yung ating speaker dati kapatid, bading siya. Yung ating sa anniversary, nagpatutuo. O kaya lahat ng tao may pag-asa. Ano man ang kanyang kasarian, nakilala niya sa kanyang buhay kung ano siya. Pag nakakilala sa kay Lord, pag nagproklama siya sa kanyang buhay na binago siya ng ating Panginoong Jesucristo, marami po ang magkakaroon ng kaligtasan. You have to proclaim the Lord Jesus Christ. Dati kang chismusa at napakamaritis mo. Na para bagang ikaw ay pinagkukuhanan ng lahat ng balita, parang channel ka ng television. Sa isang bayan, sa isang nayon. Pero nung nakakilala ka kay Lord, si Kristo na dapat ang chinichismis mo. Amen ba mga kapatid? Maganda bang i-chismis si Kristo? Iproklama si Jesus? Mahusay. Bakit? Matindi ang pwede nating ipakalat na balita kay Kristo, kapatid. Imagine niyo po, si Kristo nag-suffer para sa kasalanan ng tao. Si Kristo namatay para sa kasalanan ng tao. At si Kristo'y muling nabuhay para magbigay ng kalayaan, ng buhay na walang hanggan, ng kagalingan, ng freedom sa lahat ng tao. Kaya kinakailangan pong iproklama si Jesus. Amen? For the forgiveness of sins should proclaim in His name to all nations. Kaya mga kapatid, ang inyo po mga pastors, ang puso po ay nasa pagmimisyon. Kasi ito talaga eh. Ang mga estudyante po, imisyon niyo po yung inyong mga ka-classmates habang may panahon pa. Dahil darating ang panahon, kapatid, pag si Kristo nandyan na sa mga ulap, hindi ka na makapag-share ng Word of God sa mga kaibigan mo sapagkat dadalhin ka na ng Panginoon sa kanyang bayang banal sa langit. Iaalis ka na ng Panginoon dito sa daigdig. Habang nandito tayo sa daigdig, kapatid, gawin na natin ang nararapat. Kanya say amen. Yan. Verse 48, sabi rito mga kapatid, Verse 48, you are witnesses of these things. Sino ang witness ng Panginoon? Mga witnesses niya? Na siya'y muling nabuhay? Na siya'y namatay? Siya'y binugbog? Siya'y inilibing? Siya'y muling nabuhay? Sino mga witnesses ng Panginoon? Marami. Hindi lang 11 disciples. Maging yung 120 disciples, mga kapatid, saksi sila na si Jesus muling nabuhay mula sa mga patay. Ay paano natin patutunayan ngayon si Kristo ay muling nabuhay mula sa mga patay? Una kapatid, binago niya ang buhay mo. Amen? Pangalawa, gumagawa pa rin si Jesus ng himala hanggang ngayon. Doon po sa ating youth camp,
Ang ganda po ng himala. Sharing kami nila Pastor Ramian kagabi. Bago po mag-youth camp, papunta na doon, kapatid, ang deficit natin is 30,000. Magkano? 35,000. Kaya na problema na yung mga leaders ng youth. Saan kami kukuha ng 35,000? Alam nyo kapatid, habang nagpapatuloy ang camp, may himalang mga nangyayari. May nagdala ng manok, walang bayad. Di ba himala yun? Pastora Rosalie, di ba himala yun? Yung hindi ka bumili ng manok, may niluto ka. Himala. May mga dumating na campers. Nakadagdag. May mga nakabili ng sasakyan bago, pinagamit, walang bayad. Di ba himala yun? Napakahina ng palakpak ninyo kay Lord. Oo. Napakahimala. Imagine niyo po, merong hinipo ang Panginoon bumili ng sasakyan para ipagamit. Samantala, ang monthly nun, 38,000. Di ba himala yun? Noong matapos na po ang camp, nag-compute sila. Sa tindi ng himala ng Panginoon, may sumobra pa po na more than 5,000. Nabusog kaming lahat. Nabigyan ng love gift natin ang mga speakers, kapatid. May sumobra pang 5,000. Malaking himala ba? Malaking himala. Bakit? Buhay si Jesus! Palapakan natin ang ating Panginoong Jesucristo. Hallelujah! You are witnesses, sabi ni Jesus Christ, verse 48, you are witnesses of these things. And behold, I am sending the promise of the Father upon you, but stay in the city until you are clothed with power from on high. Sabi ni Jesus Christ, mga kapatid, dahil siya'y aalis na, mag-uutos siya, kapatid, ng papalit sa kanya, at ang papalit sa kanya ay ang Santong Espiritu para i-empower ang lahat ng Kristiyano. Kaya ang Holy Spirit ngayong kapatid, nandito sa daigdig. Ang Holy Spirit nasa ating kaligitnaan. Ang Holy Spirit na nanahan sa buhay mo para i-empower ka ng Santong Espiritu. Yan o. Manatili kayo sa Jerusalem. That is the promise of the coming of the Holy Spirit. The promise about the baptism of the Holy Spirit. The promise about the empowerment of the Holy Spirit. Manatili kayo hanggat hindi nyo matanggap. Noong Day of Pentecost, Acts chapter 2, natanggap ng mga disciples ang kapangyarihan ng Santong Espiritu nung kanilang matanggap, mga kapatid. Sila'y tumayo, sila'y na-empower, nakapagsalita sila ng iba't ibang wika, nakapag-preach ng salvation, and 3,000 people added to their numbers who are being saved. Mga kapatid, buhay ang ating Panginoong Hesukristo. Amen? Verse 50, and he led them out as far as Bethany, and lifting up his hands, he blessed them. Pinagpala silang lahat ng ating Panginoon, tinaas niya ang kanyang kamay. While he blessed them, he parted from them and was carried up into heaven. Saan napunta si Jesus? Saan napunta si Jesus? Sa heaven. Saan napunta si Muhammad? Si Muhammad ng Islam, saan napunta? Sa impyerno. Pero baga sa impyerno, saan napunta? Sa libingan. Saan napunta si Mao Zedong? Sa libingan. Saan napunta sila Michael Jackson? Sa libingan. Saan napunta ang maraming papa? Sa Roma, sa libingan. Saan napunta ang maraming bayani? Sa libingan. Saan napunta maraming mga abogado, mga judges sa libingan, maraming mga kings. At saka yung mga conqueror, sila Napoleon, sila Alexander the Great. Saan sila napunta nung sila namatay? Napunta sa libingan. Hanggang ngayon sila ay nasa libingan. Si Kristo inilibing. Siya'y muling nabuhay. Saan si Kristo naroon? Saan si Jesus naroon? Siya'y nakaupo sa kanang kamay ng Ama. At nangako si Jesus na siya'y babalik upang ikaw at ako na may pananalig sa Kanya ay Kanyang kukunin at dadalhin doon sa bayang banal sa langit, mga kapatid. Kaya kung mayroon man kayong dapat ipagmalaki, ay hindi ang iyong relihiyon. Kung mayroon man kayong dapat ipagmalaki, hindi yung ating gobyerno.
Kung mayroon man kayo dapat ipagmalaki, hindi yung profession mo. Ang dapat mong ipagmalaki, kapatid, si Kristo na pinananaligan mo, siya'y namatay, siya'y inilibing, siya'y muling nabuhay, umakyat sa langit, at ang Kristong ito, siya'y babalik para sa iyo. Palapakan natin si Jesus! Nung makita ng mga disciples at 100 disciples ang nangyari, mga kapatid, na nakita nila ng ating Panginoong Hesukristo, unti-unting umaangat habang nagsasalita. Unti-unting pumunta sa alapaap, mga kapatid, at nangakong siya'y babalik. Ano nangyari sa mga disciples? Verse 52, 53, sabi diyan. Verse 51, while he blessed them, he parted from them and was carried up into heaven. Meron ba kayong nabalitaan na tao sa buong daigdig na siya'y namatay, siya'y muli nabuhay at umakyat sa langit, nakita ang umakyat sa langit? Maliban kay Kristo, wala na. Kaya si Kristo lang talaga ang pwedeng magligtas sa iyo. Amen? Ano na sabi ng mga tao? Sabi rito, verse 52, and they worship Him and return to Jerusalem with great joy. Kung mayroon siguro ngayon dito na mamigay ng tig 1 milyon sa atin, ang galing sa maleta, ano yung mararamdaman mo? Tigwa 1 milyon, papipilahin tayo dyan. Bago kayo umuwi, may tigwa 1 milyon. Saan agad ang punta mo, Pastora Ning? Ayan, bibili daw ng lote sa DRT. Mga kapatid, kahit nabigyan ka pa ng bilyon-bilyon, hindi tutumbas yung kagalakan na mararanasan mo. Na mayroon kang Panginoon na umakyat sa langit at sabi niya, ipaghahanda ko kayo ng inyong matitirhan. At kapag napaghanda ko na kayo ng matitirhan, ako'y babalik! At kukunin ko kayo at dadalhin ko kayo sa bahay ng aking Ama na doon wala nang pag-iyak, wala nang sakit, wala nang karamdaman, wala nang problema, wala nang kamatayan. Mananatili ka magpawalang hanggan, mga kapatid, sa kalangitan. Amen! May mansyon tayo sa langit, mga kapatid. Magkakagulo man ang buong daigdig, magkakaroon man ng World War III, sigurado ka na kung ikay na kay Kristo, sigurado ka na. Bakit? Kitang-kita ng mga disciples na si Kristo'y umakyat sa langit. At sabi ng anghel sa Book of Acts, chapter 1, ang Kristo na nakita ninyong umakyat sa langit, siya rin yung Kristo na bababa mula sa langit at makikita siya ng lahat ng mga tao. Saan nakafocus sa mga tao ngayon? Kay Kristo ba? Hindi. Nakafocus sa presyo ng gasolina. Nakafocus kay BBM, pinipintasan ng ating presidente. Nakafocus kay Sara, impeach dapat yan. Saan nakafocus sa mga tao ngayon, mga kapatid? Dito sa mga bagay sa daigdig. Pero ang mga Kristiyano dapat nakafocus kung ano yung sinasabi ng ating Panginoong Hesukristo. Dahil yung kanyang sinabi, mangyayari. Palapakan natin ang ating Panginoon. Malapit ng ating pag-asa. Jesus Christ is our blessed hope. Mga kapatid, magmahal man ang bigas. Sabi nga ng Book of Revelation, mga kapatid, ang isang salop na bigas, mabibili mo ng isang sakong pera. Magkano na kaya yun? Pero may dapat pa tayo pag-alala? Hindi. Dahil buhay ang ating Panginoong Hesukristo. Amen ba, mga kapatid? And they worship Him and returned to Jerusalem with great joy. Ano dapat ang response natin? Malaman natin buhay ang ating Diyos, dapat tayo ay sasamba. Ano pa po? Sabi rito, and we're continually in the temple blessing God. Wow! Yung mga tao pong naniniwalang buhay ang Panginoong Hesukristo, sumasamba. Amen? Yung mga taong naniniwala na si Kristo ay buhay, mananatili sila sa templo o sa pag-church. At binibless nila ang pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Yung mga nawala ang pananampalataya, umalis na sa pagsamba. Pakisabi sa katabi mo, mabuti narito ka. Mabuti nandito ka. Kasi yung mga taong, buhay ba si Jesus? Hindi, patay yata siya. Oo. Bawal nga maligo kasi patay siya eh. Yan yung mga tao na yun, talagang walang panahon sa pag-church. Mabuti kapatid, nandito kayo.
Kasi buhay ang ating Panginoong Hesukristo. Ang babalikan ng ating Panginoon yung mga may pananampalataya, yung kanyang church. The Ecclesia ang kanyang babalikan. Palapakan natin si Jesus, mga kapatid. They continually, sabi dito, they continually in the temple. They were continually in the temple blessing God. Wow! Gusto niyo bang i-bless ang ating Panginoon? Sa pamamagitan ng ating pagsamba? Amen. Tandaan po natin mga kapatid, dito po sa ating outline. Yan po ang ating verse 44 to 47. Tumutukoy po yan doon sa Christ's resurrection. Christ's resurrection was fulfilled, was the fulfillment of what is written in the scripture. Totoo na si Kristo ay muling nabuhay. Verse 48 to 49, Christ's resurrection was being witnessed by the apostles. Na-witness po ito ng mga disciples. Verse 50 to 53, hindi siya naglaho na parang bula. Saan siya napunta? He ascended into heaven. Umakyat siya sa langit. Mga kapatid. Kaya yung resurrection ng ating Panginoon, mga kapatid, sabi rito, Jesus Christ opened the minds of the disciples to understand the scriptures. Verse 44 to 47, I pray na mabuksan po ang inyong kaisipan at maunawaan niyo po ang scripture. Amen? Naunawaan niyo ba ang ating pinag-uusapan? Palapakan natin si Jesus. Verse 48 to 49, sabi rito, Jesus Christ promised His disciple about the empowerment of the Holy Spirit. Every Christian dapat po ma-empower, mabaptize ng kanyang Santong Espiritu. Salamat sa Panginoon, mga kapatid. Sa ating pong youth camp, ang dami pong nabautisbuhan ng Santong Espiritu ang mga kabataan, mga kapatid. Napush po sila ng Holy Spirit. Amen po ba? Sabi rito, verse 48 and 49, Jesus Christ promised His disciples about the empowerment of the Holy Spirit. Kailangan natin ma-empower, mga kapatid. Kailangan natin ng Santong Espiritu. Kasi pag wala ang Holy Spirit sa ating buhay, lalamig-lamig tayo, kapatid, babalik tayo sa mundo ng ating pinanggalingan. Dapat kailangan natin ang kapangyarihan ng Santong Espiritu. Panghuli, sabi rito, Jesus Christ blessed His disciples. Blessed His disciples. Verse 50 to 51. Inunot ng Panginoon ang kanyang kamay at pinagpala niya, inanoint niya ang kanyang mga disipulo. Yun yung ginawa ni Kristo nung siya'y muling nabuhay mula sa mga patay. Mga kapatid, kung ikaw ay naniniwala na si Kristo ay muling nabuhay mula sa mga patay, in our application, Jesus Christ commanded you to proclaim His resurrection to all nations for the forgiveness of sin. Di ka man makapunta sa lahat ng bansa, Jesus Christ commanded you to proclaim, to share His resurrection to your parents, to your loved ones, to your friends, sa mga kasama mo sa trabaho. Kung may mga tauhan ka, i-share mo si Kristo dun sa mga tauhan mo. Kung may kasama ka sa trabaho, i-share mo si Kristo sa mga kasama mo sa trabaho. Dahil buhay ang ating Panginoong Hesukristo. Amen ba, mga kapatid? Share the Word of God. Pangalawa, mga kapatid, sabi rito, Jesus Christ must be worshipped by all the believers. Verse 52 to 53. Tayo po ay dapat sumamba sa ating Panginoon. Mapalad ka kasi ang sinasamba mo, hindi yung mga Diyos-Diyosa na create ng tao. Kaya maganda yung kinanta nating kapatid. You are not the God who created by any human being. Amen ba, mga kapatid? Ang sinasamba mong Diyos ay Diyos na totoo. Diyos na buhay mula sa mga patay. Diyos na naghihimala. Diyos na nagpapagaling. Diyos na nagliligtas. Ang iyong sinasamba. Amen ba, mga kapatid? Karapat dapat bang sambahin si Jesus? Karapat dapat siyang sambahin. Bakit? Ang sabi dyan, mga kapatid, Jesus Christ is the living God and Savior of the whole world. Buhay ang ating Panginoong Hesukristo. He is the living God and Savior of the whole world. Mga kapatid, Happy Resurrection Sunday po. Si Kristo, hindi lang dapat siya sineselebrate pag ganitong linggo, araw-araw po sa ating mga buhay. Kumusta po kayo? Dumadanas po ba kayo ng matinding pagsubok? Sa business,
Lalo na sa panahon na ito, buhay po ang Panginoong Hesus. Mayroon ka bang sakit at karamdaman? May kakilala ka bang may mga sakit? Kapatid mo, kakilala mo, kamag-anak mo, ikaw mismo, may sakit ka ba physically? Buhay ang Panginoong Hesukristo. Meron ka bang utang na hindi mo na kayang bayaran? Kaya kang bayaran ng Panginoon. May himala ang Panginoong Hesukristo. Amen ba mga kapatid? Mayroong himala. Panghawakan mo, ang Panginoon hindi patay. Hindi siya nanatiling patay. Siya'y buhay, kapatid. Siya'y buhay. At where in fact, ang Panginoon ay nandito sa ating kalagitnaan ngayon. Naniniwala ba kayo si Lord na sa ating kalagitnaan? Kung si Jesus ngayon ay nasa ating kalagitnaan, pwede mong sabihin sa kay Jesus Christ ang mga problema mo. Because Jesus Christ, kapatid, He wants to listen your inner being. Gusto ng Panginoon pakinggan yung inner being mo. Yung iyong bulong ng iyong puso. Yung problema mo sa kalooban. Gusto ng Panginoon pakinggan ang problema mo, kapatid.